Kumusta kayo ulit dyan mga katindero, mga suki? Diskarte muna tayo. Itong sasabihin ko sa inyo, ito talaga yung naging diskarte ko sa aking tindahan. Siguro ito talaga yung sasabi kong the best na diskarte na ginawa ko sa aking tindahan. Bakit? Kasi parang mabilis yung ikot ng pera. Anong diskarte yung sinasabi ko dito? Yung pagiging masilan sa produkto. Bago tayo maglagay ng mga paninda o mga produkto na i-display natin sa ating tindahan, make sure na yung bawat item na yun, merong demand talaga. Katulad ko, nagsimula ko sa maliit na kapital. Yung kapital na yun, pinili ko talaga yung mga basic na madalas naming binibili sa sari-sari store. Yun yung mga una ko talagang ibinenta. Yun yung mga una kong dinisplay sa aking tindahan. Hindi siya ganun kagarbo. Hindi siya asing parang punong-puno yung tindahan ko na kahit ano lang para masabi na malaki. Hindi ko yung ginawa. Kasi yung iniisip ko, bakit yung produkto na bili ko walang maganap? Diba? Hindi matenga lang siya sa display. Malikabukan lang. Tapos ano pa ng daga, hindi sayang yung punan mo. Yun talaga naging diskarte. Bali nagsimula ako sa mga basic lang, basic needs namin. Yun yung una kong mga display until na nagkaroon ako ng mga customer na naghahanap ng mga ganito, ganyan. Yung ginagawa ko, linilista ko talaga. Linilista ko yung mga item na yun. Pero sinasabi ko sa kanila na naubusan lang ako. Ito yung talagang sasabihin nyo palagi sa mga customer nyo na kapag meron silang nahanap na wala ka, sabihin mo palagi na ubusan ka. Hindi yung wala. Kasi iba yung pumapasok sa isip nila kapag sinabi mong literal na wala kaysa sabihin mo naubusan. Kasi yung masarap sa isip nila, meron dito, naubusan lang, di ba? Pero, ito talaga, kapag may naghanap na isang customer lang, kahit sabihin ko sa kanya na naubusan lang ako, hindi ko yun agad binibili, hindi ko yun agad kinukuha na produkto para itinda sa aking tindahan, sa aking sari-sari store. Kasi isa pa lang siya eh. Kapag 2 hanggang 3 customer na yung maghanap ng ganong klaseng item, saka ko na yun talaga kukunin, saka ko na yun ibibenta sa aking tindahan. Kasi alam ko meron ng demand eh. Alam ko na kahit hindi siya bilhin ng naunang naganap, baka yung isa hindi pa nakabili o naubusan din siya ng hinahanap niya. So, babalik talaga yun sa tindahan mo, di ba? Yun yung naging diskarte ko. Sa ganung paraan, alam ko sa aking tindahan na yung mga item na nandito sa akin, yung mga meron akong na tinitinda ko, alam ko lahat ng yun nabibili in 1 to 2 weeks. Hindi siya umaabot ng buwan. Kasi kapag umabot yun ng buwan, parang critical na yun. Critical na yun sa mga alaga mong daga. Kaya isa yun sa mga iniiwasan ko. Lalo na sa mga expiry. Yung mga biscuits, masyadong mabilis yung expiry nun. Kaya yun yung talagang titingnan natin sa pagkakaroon ng tindahan. Make sure lagi na yung mga item na ilalagay mo sa tindahan mo ay mayroong talagang demand. Nang sa ganun, mabilis umikot yung pera mo. Diba? Yun lang.